sa mga naghahangad ng tunay na kapayapaan, hanapin natin to sa ating Panginoon. Magpatawad tayo. Magpatawad tayo, lalo na yung mga hindi humihingi sa atin ng tawad. Sa unang pagbasa, lahat naman po tayo, hangad natin ay kapayapaan. Hangad natin kapanatagan sa lahat ng mga ginagawa natin. Pero tila sinasabi ng unang pagbasa na kung tayo po ay nagnanais ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kapanatagan, kailangan po muna nating dumaan at makaranas ng kapighatian. Hindi man natin ito maintindihan bakit kailangan natin dumaan dito, but this is the process. This is the way. Sabi nga po ng unang pagbasa, magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago tayo makapasok sa kanyang kaharian. At yung kaharian na tinutukoy niya is not a place. It's a state of life. Kaya nga tayo na patuloy na naghahangad ng kapanatagan at kapayapaan sa buhay at kahulugan sa buhay, tas umiiwas ka sa mga kapighatian, problema, pangamba, yun yung mga takot, mga ayaw natin. Pero this is the only way for us to reach that state of life. Kaya't sana magkaroon tayo ng buong pananampalataya upang tayo ay makaranas nung sinasabi ng unang pagbasa na lahat ng ginawa ng Diyos at lahat gagawin ng Diyos. Tingnan nyo nangyari kay Pablo. Sa kabila po ng kanyang desisyon na tumalikod sa maling aral at paniniwala, siya po'y inusig, binato, inilabas. That act itself, once na inilabas ka dun sa lunsod, it means you are nothing. You are reduced from something to nothing. Kaya ka inilalabas. That's why si Jesucristo, hindi siya ipinako sa loob ng Jerusalem. Sa labas. Sa labas. They reduced the identity. Ito yung ginagawa sa atin ng mga tao. When they start to accuse you of so many things, they start to belittle you, they start to judge you, pinaliliit ka nila, inaalis nila yung dignidad mo. But look what happened to Paul o kay San Pablo. Inilabas, binato, bumagsak. Marami sa atin ang ganito. Sa pagbato ng mga tao, bumabagsak tayo. Bumabagsak tayo sa ating katayuan. Pero ang pinakamaganda dito, nung inilabas siya, tignan niyo po yung images na sinabi doon sa Acts of the Apostles. Pinaligiran siya ng mga alagad. Sana po makatagpo tayo ng ganitong komunidad that is willing to protect us doon sa panguusig. Sana yung mga organizations natin will help us to grow as a Christian. At hindi tayo yung mga tao na umaayon sa mali. Inaayunan natin kahit mali. Para lang makontain natin ang friendship kahit mali. Mali sapagkat meron nang mali. Pero anong ginagawa natin? Pinuprotektahan pa rin natin. Look what happened to Paul. Nung bumagsak siya, nandun yung kanyang mga kasama. Nandun yung kanyang mga alagad. Itinayo siya, yung mga alagad ni Kristo. At saka siya bumalik. Yun po yung makapagpapanumbalik sa atin. It's the community will help us to go back to where we started before. That is our missionary journey.
Kaya't sana po, at tingnan po natin anong resulta kay San Pablo na kanyang ginawa. Hindi po napigilan si Pablo na magpahayag. Bakit? Natagpuan niya po yung hinahanap niya. Hinahanap ng marami sa atin, kapayapaan. Kaya't anumang pag-uusig, anumang pang-aapi sa'yo, when you are at peace, and the peace that you have, or that you possess, is a peace given by Jesus Christ. Because sabi niya, it is a different peace which the world gives. Ito po yung shalom. Shalom is more than the absence of noisy and adversity, I mean. Shalom ay original na ibig sabihin kapayapaan. Tulad ng sinabi ko kahapon, wala nga po itong saktong salin sa Ingles o sa Tagalog. Ngunit ang pinakamalapit na translation dyan, sa shalom ay kapayapaan. Pero hindi lang ito kawalan ng gulo na madalas sa pinagkakahulugan ng salitang kapayapaan. Sige na, okay na tayo para magkaroon tayong kapayapaan. Sige na, peace na tayo. Okay na. Okay na tayo. Sige, ayusin natin. But it's more than that. Naglalarawan ito ng kaganapan, kabuuan, o kakumpletuhan ng ating buhay at pagkatao. Lahat ng hangad nating mabuti, kapag pinagsama-sama, ay kapayapaan. Remember that. Lahat ng mabubuting hangarin natin, pag pinagsama-sama natin at binigkis sa pagmamahal, ay nagiging kapayapaan. Nagiging shalom. Di ba yung mag-asawa? Pareho silang may hangarin. When they are united, when they are together, may kapayapaan. They are peace. Kapag binati natin ang isa't isa ng kapayapaan, hangad natin na magkamit ang isa't isa ng ganap, buo, at kumpletong kabutihan ng puso. Yun yung hangad natin sa bawat isa. Sabi nga po nila, it's ideally having a good relationship with God. And the product of that relationship is friendship to people. It's a condition of salvation. Sabi nga, it is not, if not salvation itself. No wonder ang kaya ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay binati niya yung mga alagad. Sinabi niya sa gitna ng kanilang pagkabalisa, sa gitna ng kanilang pagkalito, sa gitna ng kanilang takot, anong sabi ng Panginoon? Ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ibig sabihin, peace is forgiveness. Remember that moment na siya sa puntong yan ng kanyang buhay, iiwan siya ng kanyang mga alagad. Pero bago pa man mangyari yon, pinatawad na sila. Kaya nga, kung naghahanap tayo ng tunay na kaligayahan sa buhay na ito, yung regalo ng tinatawag nilang tunay na kapayapaan na nagmumula sa kaibuturan ng puso, ito po yung malinaw na senyales na tayo po ay nasa tamang daan at desisyon. Pag yung gumagawa ka ng isang bagay, and you are happy, and you are at peace in what you are doing, no matter what, maron mang mga persecution, meron mang mga problema, but you keep on your ground, nananatili kang matatag, nananatili kang masaya sa iyong ginagawa, and that's peace. Pag pinili natin ang kalooban ng Diyos at ang bawat isa, araw-araw, ang pagpili na yan, maybe mahirap, maybe nakakalito sa pagpili, pero ang tawag dito, initial step, is what we call sacrifice. Sacra pace pacere. Sacra means holy. Pace pacere means to work. Banal na pagpili, banal na gawain. At ang bunga ng sakripisyong yan, dapat pag-ibig. At manganganak yan ng kapayapaan na magbibigay sa atin
ng tamang desisyon to refuse sin. It will give us an opportunity to grow. Bakit? True peace produce strength. It leads to interior integrity and wholeness. It produces clarity of thought and certitude in conviction. God's peace leads to more peace. Hindi yung meron ka na, masaya ka na, but eventually, takot kang mawala. Then you are not at peace. Hindi ka rin masaya. Kaya nga't mga kapatid, when we choose, we must choose to love. We must choose to forgive. So that the choices that based on our faith, peace will lead us to the will of God. And the will of God is to bring the peace that is within us, to bring out the peace that is within us. Kaya nga't sabi nga nila, pag punong-puno ka ng kapayapaan, yung kasalanan, walang puwang sa puso mo. Yung pagmamataas, walang puwang sa puso mo. Kaya nga't sinasabi nila, the Christian peace that Christ offered to us every day, when we finally accept His invitation na lumapit sa Kanya, tayong mga nabibigatan, tayong mga pagod na, tayong mga napapagal, tayong mga nagpatuloy na naghahangad ng kahulugan ng buhay, at inaalaw natin siya na ikontrol niya ang buhay natin at gawin ano yung dapat, magkakaroon ka ng tinatawag nilang contentment and fullness in life. Is a sign that you are in the presence of a Christian peace. Yun po yun. Yun ang magdudulot sa atin. Kaya nga't, pag feeling mo, you are still empty, you are still aching, you are still useless, despite the things that you have in life, at meron pa ring emptiness and restlessness sa buhay mo, despite of everything, it means the peace that's with you is not a peace given by Christ. It is a peace given by the devil that is full of compromises. Kaya nga't ipagpasalamat natin sa Diyos, mga kapatid, na ang Panginoon ay araw-araw niyang tayong inaanyayahang tanggapin ang kapayapaang inaalok niya. Kaya ngayon, mga kapatid, sa mga naghahangad ng tunay na kapayapaan, hanapin natin to sa ating Panginoon. Magpatawad tayo. Magpatawad tayo, lalo na yung mga hindi humihingi sa atin ng tawad. Bigyan natin ng pagkakataon yung puso nating ipahinga mula sa galit, mula sa hinanakit, mula sa sama ng loob. Subukan nyo po na magpatawad. Subukan nyo yung buksan ang inyong sarili. Sapagkat sa pagbubukas ng iyong sarili, naiintindihan mo na ang Panginoon is willing to make you stronger. He's willing to sustain His presence in your soul. The only thing is, choose to forgive and let God to be in control of your life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.